dahil naglahad mga kabombo ito pong naturang opisyal ng matinding pagtatanong sa pagdinig tungkol sa inilaang budget para naman po sa Office of the Vice President at itinuro po mga kabombo ito pong tanong na who is she bilang hamon sa kredibilidad at kwalifikasyon ng opisyal. Hiniling po niya mga kabombo ano po ng malinaw na paliwanag kung bakit kailangan ng karagdagan pong pondo at kung paano nga po ba ito magsisilbing pampublikong interest. Hindi rin po nagustuhan neto pong si De Lima, ito pong paghahangad neto pong si Vice President Sara Duterte ng mga kondisyon bago daw po nito umano-daluhan ito pong pagdinig sa budget ng kanya pong opisina. At pinuna din po niya ito pong kakulangan ng transparency unang-una sa mga detalye ng programa at nagpahayag din po ng pangangailangan ng masusi pong pag-uulat at maging sa audit. Hinimok din po niya mga kabombo ang Kamara na suspindihin or i-delay mga kabombo ito pong pagpapalabas ng pondo hanggat hindi po natutugunan ito pong mga issue po ng accountability at public trust. Dahil kung babalikan po natin mga kabombo sa mga nakalipas pang taon talagang isa din po sa mga sinisiyasat at binubusisi ng atin pong mga otoridades ito pong opisina ng atin pong Vice Presidente Sara Duterte. Lalo na ito din po mga pondo na mga nagamit. Wala naman pong problema po dyan kung kaya po nating ipresenta sa publiko sa mga ginagawa pong pagdinig kung yung bawat sentimo is malinis na talagang nagamit po natin at nailaan sa tamang pamamaraan. Kaso way back nung siya pa lamang po ito pong akalihim ng Departamento po ng Edukasyon maging sa Office of the Vice President hanggang sa ngayon wala pang aramang po tayo mga malinaw, 'di ba? Nakasagutan na nakukuha kung saan nga po ba nanggaling ito po mga pondong ito, saan nagamit and maging ito din po mga pangalan na nailabas na kesoy parang kahina-hinala naman po mga pangalan po yaan. Narito pakinggan at panoorin po ninyo mga kabombo. Ito naman po bahagi po ng pahayag ni Representative Leila De Lima. This is the third time. This is the third setting for the budget deliberations or interpellation for the budget of the Office of the Vice President. Is that correct? That is correct, Mr. Speaker. Does the committee have the intention to respond to this letter dated September 30, 2025? The last letter flashed on the screen about the two conditions, supposed conditions, being demanded by the Vice President about her appearance before this body. Let me say, for the record, of the House of Representatives, at least restitution of the Republic of the Philippines. The whole budget process is something that is being directed and recognized by the Constitution itself. So disrespecting the budgetary process of this body is a clear case of disrespect of our Constitution. Who is she to continuously disrespect or show disrespect to this body as an institution and to the Constitution? If she can afford to be showing herself up to the Senate, including being there and applauding the former Senate President in his privileged speech, which is definitely not part of her mandate as the Vice President, why can't she not spare a few moments of her time attending to her official function as Vice President to defend the budget of her office? Enough is enough. Enough of her brattiness. So, I rise today to manifest my extreme displeasure about the behavior of our Vice President. And in due time,
I will move for the decrease in the budget of the Office of the Vice President. Yan mga kabombo, ito naman po naging bahagi po ng pahayag ni Representative Leila de Lima patungkol sa nabanggit na usapin. Hindi lamang ito po mga otoridad po natin ang nag-aabang na talagang humarap ang atin pong Vice Presidente sa mga sinasagawa pong pagdinig. Kasi importante ito po mga kahalintulad po na pagdidinig mga kabombo sa mga issues and concern. Kasi hindi lang naman po ang Office of the Vice President. Diba? Ito pong pinagtutunan po ng pansin po ngayon. Pero ito na lamang po siguro yung punto na pwede po nating maiwanan po dyan. For how many times mga kabombo na nagkaroon ng pagdinig para po maimbestigahan, mabusisi ang Office of the Vice President, parang mabibilang pa lamang po sa atin pong mga daliri. Diba? Yung mga araw, yung mga oras na talagang napaharap. Ito po si Vice President Sara Duterte, nasagot ito po mga katanungan ng atin pong mga otoridad. Kung wala naman po tayong ay tinatagot, malinis naman po yung konsensya po natin sa kahit na naman po mga kaganapan, madali lang humarap po dyan, diba? Pero kung marami po tayong mga cheche-boreche po dyan, or mga itinatago po natin na hindi pa po natin nalilinis, yan na lamang po yung nagiging option po natin, ang hindi po magpakita, ang hindi sumipot sa mga ginagawang pagdinig.